Kusinero. Oo, kusinero ako. Hindi lang basta ordinaryong kusinero. Kusinerong ginagampanan ang bawat liyab ng mga obrang pinalalawak sa kaalaman. Grabe, ganda ng gawa ni Mayor Matatag. Quality talaga yung mga gawa niya. Kailan ko kaya siya ma-meet ng personal, no? Kaso, gugutom ako eh. Punta kaya muna ako sa mess room. Ano kaya pagkain doon? Parang familiar yun sa akin ah. Saan ko ba nakita siya? Hi, good morning or good evening sa ating lahat. This is Bulanong Gwapo. Akalain mo nga naman mamimit natin si Mayor Matatag ng personal. Of course, intro lang yon. Gandahan natin ang intro. Pero sa pagkakataong ito, i-interview natin si Mayor Matatag kung ano nga ba ang pinagmulan ng pangalan ng Mayor Matatag. Let's watch this. Si Mayor Matatag pala ay kilala na isang content creator na gumagawa ng mga video tungkol sa mga masarap na pagkain. This is it, Pansit. Ito na ang pagkakataon natin na makakapanayam si Mayor Matatag. Mayor, magandang umaga sa iyo. Tol, kumusta? Magandang umaga. Good evening, tsaka good morning pala sa lahat. Kasama natin si Mayor Matatag. I-chit-chat nga natin siya ngayon. Yo, what's up, man? Welcome, Mayor Matatag. Yo, Ang una nating tanong kay Mayor Matatag is, saan ba talaga nanggaling kung ano ang pinagmulan ng pangalan ng Mayor Matatag? Mayor Matatag kasi ganito yan. Sa unang pagbabarko ko, Chris Worldwide pa yun eh. Ang una kong pagko-content. So, waling nangyari kasi, yung sumunod na kontrata ko, namatay yung tatay ko. Namatay yung tatay ko, pauwi na sana ako, kaso hindi ako nakauwi. Gawa ng hindi nila pinaalam sa akin talaga yung totoong nangyari sa tatay ko, which is ayaw nilang binili ng tatay ko na huwag ipaalam sa akin kasi that time second cook ako noon, promoting ako as a chief cook o mayor way back 2014. Ayan, so napaka hirap ng mga ganong sitwasyon kasi isipin mo pauwi na ako dahil uuwi ako dahil gawa ng ang pagkaalam ko buhay pa yung papa ko, tas nasa critical condition, tapos yung hindi nila pinalam sa akin na patay na. So nagdalawang isip ako na huwag na lang umuwi kasi syempre yung din ng financial support, ganito ganyan, para at least makatulong ako. So nag-decide ako na hindi umuwi. So may ticket na ako noon. Tapos nagalit pa nga yung kapitan sa akin noon eh. Pero pinaliwanag ko, pinaintindi ko na hindi rin ako pwede umuwi dahil mas kailangan nila ako sa financial support. Tapos nung na-cancel na at nabigasyon ng that time, hindi natiis ng asawa ko noon eh. Sinabi sa akin na yung totoong nangyari. So nung time na yun, hindi pa uso internet nun. May internet na sa ibang barko pero wala, hindi pa lahat eh. So iridium satellite pa lang yun kung tawagin. Yung satellite, tapos using telephone code via satellite. So sobrang hirap ng panahon na yun kasi yung signal niya wala-wala pa. Talagang hirap nun nung nalaman kong yung totoong nangyari, namatay yung tatay ko. Napakasakit sa akin pero kailangan ko maging matatag na eh. Kaya yun yung naging sa isip ko na kailangan ko maging matibay, kailangan ko maging matatag. Tapos ng mga panahon na yun, yung mayor ko, hindi ako pinapasok ng 1 week kasi 4 kami sa kusina nun eh. Nasa ano ko nun, shoutout sa Oldendorf Company, sa German company na pinagmula ko, nagsimula ako sa merchant vessel that time. Ayun, hindi ako pinapasok ng 1 linggo. Sobrang lutang ako noon. Talaga, ang hirap kasi syempre, sitwasyon ko eh. Yung ganun pangyari, first time nangyari sa akin. Sobrang bigat. Kaya ginawa ko, yun, nagdasal ako. Gumawa ko ng outlet ko para matubang ko yung sarili ko. Tapos yun, naalala ko pa nga nun eh. Sinulat ko yung lahat ng gusto kong sabihin sa tatay ko. Gusto kong sabihin. Sinulat ko, tapos alam mo yung bangkang papel. Yung ginagawa natin ng mga bata tayo. Ayun,
pagkatapos ko sulat sa papel, ginawa kong papel no, na bangka. Tapos pumunta ako ng pupa, doon hinagis ko. Tapos gusto kong sabihin sa tatay ko na, tama naman kita, ganyan. Na sorry sa mga kalokohan ko dati, sa mga kagagawan ko. Siyempre lahat naman tayo, may mga dating banda na, di ba? Ayun. Yun yung huli. Pagkatapos noon, ito na, nagdire-diretso na. Napromote na ako sa mayor. Hanggang sa pag-uwi ko, siyempre mabigat. Sobrang grabe yung iyak ko. Pumuntahan ko agad yung puntod. Kaya simula noon, doon na nagsing sa yung pangalan ng Mayor Matatag. Ayun. So, kaya Mayor Matatag. Ayun ang unang kwento talaga ng pagiging Mayor Matatag na kung bakit meron sa social media na Mayor Matatag. Yun pala ang pinanggalingan ng Mayor Matatag. Mm. Pangalawang question. Kasi tumatak na sa mga viewers mo na yung itong banda ng Bandana. di ba? Oo. Kasi lagi ko nakikita sa sa mga video mo, laging nakabandan. Ano ba ang nagsisimbolize ng bandana? May value ba yan o mga sentimental value ba yan? Yun. Unang-una kasi bago ako magbarko, nasa banda ako eh. Kaya So, mahilig ako sa mga heavy music, sa lahat naman ng klase ng music, pero pinaka-paborito ko ng mga panahon na yan is mahilig ako sa mga heavy music. Death metal, hardcore yun. Hanggang sa nagbuo kami ng banda, nag-start sa punk hanggang sa napunta sa death metal, hardcore. Mga underground yun eh. Ayan, so hilig ko, simula nung college ako, yan, doon ko na nag-start ako magbanda. parang signature mo talaga. Signature na. Tapos, syempre, hilig ko rin, syempre, pan ako ni Axl Rose. Ayan. So, doon nagsimula lahat. Talagang kailangan, ako to si Chris, kailangan. Parang hindi ako mapakali ng walang bandana sa noo ko eh. Pag wala kasing ganyan sa mga video niya, hindi yan si Mayor Matatag. Signature na yan. Yun, kaya doon nagsimula din ang lahat. Yan. Yo, parang narinig ko medyo matagal ka na rin nagbabarko. So, mga anong bansa ang nasakyan mo before ka punta dito sa offshore? Anong nasakyan? Linawin mo. Napuntahan pala. Sorry. Nayari ako sa misis ko niyan. sorry. Napuntahan pala. Napuntahan? Mga bansang napuntahan. Dami na rin eh. Pero syempre, pinaka unforgettable moment sa Brazil. Sa Brazil. Sana all. Hindi kasi yung doon, yung Habayanas ba? Na chinilas. Ayun. Parang narinig ko, iba yung nandun eh. Hindi. Natikman mo. Oh my God! Hindi naman tinitikman yun eh. Sinusuot yung brother. Parang may narinig ko iba. Hindi. Chinelas pala, chinelas. Huwag kayo green ang ising nyo eh. Pero, panalo yung lugar na yun. Pero siyempre, yung pinaka best part na napunta ko, para sa akin yung mga naikot ko worldwide is, para sa akin, yung mga isa sa mga pinapangarap ko, siyempre yung yung Jerusalem sa Israel. Ayan, kasi siyempre, historical, biblical history. Kumbaga, napaka-sagrado ng lugar na yan. So, talaga napaka-blessing sa akin na mapunta ako doon. Mapunta ako ng Jerusalem. So, yung mga ibang mga ibang parte na ng mundo, like sa Madison Square Garden, sa may sa may Newark. Ayan, tapos sa may Australia, tapos mga part ng Europe. So, syempre, lahat na. Part ng Amerika sa mga iba't ibang parte ng ng mga hindi pa natin nakikita na paradise o paraiso ng isla. Sobrang panalo. Ayun lang, mga gintong memory sa akin yan eh. Ayun lang maganda sa pagbabarko. Yun. So sabi nga nila, travel the world for free. So, yung pagkakataon na yan, i-grab natin. Super Sige. So ayun lang maganda sa pagbabarko. Ayun lang. Kaya siguro rin ako napunta sa offshore kasi parang siguro para maiba naman din yung yung kasi medyo maganda rin ang bagayan dito sa offshore. Ayun. Lang din. At enjoy ko naman. Masaya naman ako kasi syempre nakasama ko kayo, mga ibang tropa. Kasi malaking impact sa akin yan eh. May mamit ako na panibagong kaibigan, mga kasama sa barko, mga kapwa ko. Another question. Kasi sa nakikita ng lahat, medyo maganda yung tindig natin. Sino ba talaga ang nagpapatibok ng puso na sa isang Mayor Matatag? Si Aida, si Lorna, or si Fe? Pwede both. Hindi, joke lang. Hindi, both yung yung bangka. Siyempre, Siyempre, basta
Basta. Hindi. Yung misis ko siya. Sir. Wala nang iba. Kailangan inspire ka lang Kailangan. lagi sa pamilya mo. Ganun lang yun para lagi kang ganado. Kasi kaya naman tayo lumayo para sa kanila. Tama. Para sa mahal natin sa buhay, sa asawa natin, sa mga anak. Yun lang. So, stay healthy at fit pa rin. Kasama na rin yun para syempre, alam mo naman, puno natin sa pagbabarko is katawan natin. So, kailangan stay healthy lang. Bisis, shout out pala. Joke lang yung si Aida, si Lorna, at saka Fitz. Oo, yung tanong mo na yun Wala yun Siyempre, gwapo eh. Siyempre, kailangan yun. Your last na lang dito. Ano bang advice mo sa pambababae? Step. Ano naman, yung katulad natin na nagbabarko na gusto rin sumamba rito at gustong mag-vlog. Ano ang magiging advice mo sa kanila? sa pambababae. Pambabae. Bay natin. Na ano ko nag-boost ako dun Sige. Okay. Siyempre, para sa mga nais pasukin tong pagiging content creator, siyempre, kailangan gusto mo yung ginagawa mo, tapos maging ano ka, kung ano yung gustong mong gawin mo. Gawin mo sa paggawa ng content, kung saan kang masaya sa ginagawa mo. Gawin mo, kailangan pakita mo na, kasi yung mga viewers, makikita nila kung talagang dedicated ka sa ginagawa mo Yung hindi ka napipilitan, tapos ini-enjoy mo lang, yung mga ganun ba. Tapos, wag mong ano yung kumita ka para kumita lang diyan. Hindi. Gawin mo siya as a part siya ng ng buhay mo, ng libangan mo. Kailangan aralin mo rin kung saan talaga ikaw nahihilig. Kung saan talaga yung gusto mong ipakita sa mga taga-subaybay mo. Ayan, ganun lang. Maging normal ka lang as a content creator, ipakita mo lang kung ano ka at kung ano yung may babahagi mo sa kanila at may share mo na may inspire sila. Ayun lang. Napakasimple lang. Being natural lang as a content creator. Okay. Ganda pala talaga ng kwento ni Mayor Matatag. Saka yung mga narinig nyo na si Mayor Matatag. Tapos nandito talaga siya. Na-meet natin ng personal. Mayor, maraming salamat talaga. Maraming salamat din. Nakakitang makasama. Mga tol, please pakipollow si Richie. Marami kayong matututunan dito sa content niya at mga inspirational video niya. So please follow Richie. Ilalagay ko sa comment section yung link ng page niya. So please follow niya siya mga tol. Supportahan natin ang mga local vloggers tol mga tol na syempre, yun lang, pagmamahal palagi. Approve! Tata, Mayor Matatag. Yeah!